Live tayo ngayon no, sa ating YouTube channel. Kulit Suliman, ang malupit sa bagyo. Sa katotohanan, syempre. Syempre, mga kabunyog, mga kababayan, mag-ingat po tayo. No? Mag-ingat tayo dyan sa bagyo na nananalasa sa ating bansa. No? Nako, minomonitor ko nga yung mga kalye. Kahit po sa mga superhighway, nako, dyan sa Maynila, sa Nabota, sa Malabon, lubog sa baha. Maraming mga Facebook posts, talagang nanawagan ng rescue. Mag-rescue, no? So, panahon ngayon talaga magtulungan tayo, mag-ingat tayo. So, siyempre, priority pa rin ang kaligtasan ng ating pamilya, no? Yun ang ating... supposed to be, ayoko nga sana mag-vlog ng tungkol sa politics kasi bumabagyo. May project nga ang Bunyog ngayon, mananawagan tayo ng donation drive, no? Yung donation drive na yun, mga kabunyog, yun po ay Operation Tulong para sa bagyong Karina, no? Si bagyong Karina, no? Binabati kita, Ma'am Ina de la Cruz ng Japan, ha? Naalala ko yung word na Karina, no? Mabigat itong bagyo na to, no? Makapal lang ulan, ano? May hangin din, pero yung volume ng tubig ay malakas, madami. So, yun nga, mag-ingat tayo lagi. Ngayon, ano bang topic natin? Ayaw nga sana natin mag-politics sa gitna ng bagyo. Pero ito po, may tungkol din ito sa bagyo. Yun pong ating designated survivor. Sabi niya, yung nagsasabi na siya ay designated survivor, itong si Vice President Sus Mariosep. Itong si Vice Presidente, busy sa pamamasyal. Si Inday Duterte, si Sara Duterte ay umiskapo po ng Pilipinas. Pumunta ng Germany, papuntang Germany, kasama ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, si attorney, pangalan ng asawa niya, si attorney Manases Carpio, at yung kanyang mother, yung kanyang nanay. So yung po, umiska po sila papuntang Germany. So I think Dubai muna and then Germany. Sa gitna po ng bagyo. Yan po hindi fake news yan Hindi fake news yan. Itong ating Vice Presidente, pangalawang pinakamataas po na leader ng bansa, sa panahon ng bagyo, binabayo tayo ng bagyo, umiska po tumaka sa Pilipinas, pumunta ng Germany. Kanina lang po yan. Yan. No, nakunan sila sa airport po sa NAIA, sa Ninoy Aquino International Airport. Ngayon, alam nyo, tayo naman wala namang masamang mamasyal ka, mag-travel ka, no? Pero napakakapal naman ng mukha nitong designated survivor na ito. No, mga kabunyog, mga kababayan. Napakakapal ng mukha. Akalain yung sa gitna ng bagyo, matinding bagyo ito. Bumabaha po sa maraming bahagi ng Metro Manila, sa Bulacan, di ba? I think sa Cavite, sa maraming bahagi ng Pilipinas, tumakas, umalis po ng bansa. Ang tawag po dito insensitive, manhid, walang pakiramdam, makapal lang muka nito ni Sara Duterte. Sinasabi niya sarili niya, appointed designated survivor. Tama nga. Mukhang sa panahon ng mga kalamidad, mukhang isusurvive lang niya ang sarili niya. Di ba kahit man lang, kung na-schedule man niya yung pagpunta ng Germany na yan, anuman yung mga lakad niya dyan, dahil siya ang Vice President ng Pilipinas, dapat naman nagpapakita siya ng simpatya. Kahit po hindi sympathy, yung tinatawag na empathy na lang. Empathy. Wala po Walang pakialam, di ba? Ganyan po kagarapal. Again mga DDS, hindi ito fake news. I-google nyo na lang, no? I-google nyo na lang. Ayan po, sa gitna ng bagyo, kaninang alauna lamang po kanina, umalis po ng bansa si Sara Duterte. Sabi dun sa report, ang una niyang lalapagan ay Dubai. From Dubai, pupunta ng Munich, Germany. Germany na lang si Inday. Kaya nga, ito tinatawag nating Inday Takaw. Ngayon naman ang tawag na natin dito, si Inday Kapal. Si Inday Takas. Yan, tumatakas po.
At kung ganito ba ang sinasabing magli-leader sa Pilipinas? Ganito ba? Wala pong pakundangan talaga. Napakakapal ng mukha, sabi ko nga, grabe ito. Ha? Yung hindi niya pag-attend ng SONA, kino-question yung sabi ni Sara Duterte. First time kong nakakita ng Vice President na hinahanapan daw siya ng attendance. Parang nagtataka siya kung hinahanap siya ng mga tao kung anong ginagawa niya. Especially sa SONA na isang okasyon po yan ng bansa. Wala siya doon. Di ba? Wala siya doon. So nagtataka siya kung bakit siya hinahanapan ng attendance. Ang problema diyan, hindi niya naiisip na obligasyon naman talaga niya na magpakita sa tao anytime. Dahil unang-una, siya naman, sarili naman niya kumandidato siya, di ba? Kagaya ng ibang mga politiko, hinain nila yung sarili nila sa bayan. So, hindi dapat questionin kung hinahanap sila ng tao. Lalo, ikaw ang Vice President ng bansa. Pero kay Sara Duterte, nagtataka siya, no? Kaya doon niya sinabi, siya ang designated survivor. Napakakapal ng mukha, di ba? O ngayon, panahon ng bagyo, habang ang lahat ng tao, nag-aalala tayo, binabaha, natigil ang mga negosyo, di ba? Eto si Sara Duterte, pumunta ng Germany, pasyal-pasyal. Wala pa siyang statement kung ano ba talaga yung gagawin niya sa Germany. Pero kahit ano pa yung appointment niya na yan, bilang Vice President ng Pilipinas, hindi siya dapat umaalis ng bansa sa panahon na ang Pilipinas ay nasa gitna ng kalamidad, ng mga pangangailangan. Di ba? Siya yung matakaw sa kwarta, matakaw sa pondo. Sinasabi niya na itutuloy niya ang serbisyo niya. Nasaan na yung serbisyo mo, Sara Duterte? Kahit papano ang Office of the Vice President, meron naman yung pondo. Nasa na? Matakaw lang talaga sa confidential fund eh. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Nakakalungkot na sana nga sa panahon ng bagyo ganito, ako hanggat maaari, tama na muna ang politics. In fact, sana ang ibablog ko ngayon mga kabunyog, tungkol dito sa Operation Tulong ng Bunyog dito. Inano ko na lang kasi hindi ako gumamit ng OBS. Itong paano ba tayo makakatulong sa ating mga kababayan? Ang Bunyog po ay nagsasagawa ng Operation Tulong. So, meron tayong mga donation drive mamaya po. Sasabihin ko sa inyo kung saan kayo pwedeng tumulong o magbigay ng donasyon. So, yun sana yung vlog natin para sa pagtulong sa ating kapwa, ng mga kapwa Pilipino na nasalanta ng bagyo. Yun yung ginagawa ng Bunyog ngayon, ano? Tulong-tulong tayo. Kaya lang, ito nga, hindi ko matiis na komentaryuhan ito. Walang hiya talaga itong si Sara Duterte. Walang hiya talaga sa dilang walang hiya Napakakapal ng muka, insensitive, walang pakiramdam, manhid. Sa gitna ng bagyo, umiska po si Sara Duterte papuntang Germany. Kasama ang kanyang anak, kanyang asawa, kanyang nanay, yung kanyang buong pamilya. Anong matatawag nyo sa ganyan tao? Kaya sana mga kababayan ko, mag-isip-isip kayo. Ganito ang klase ng leader na talagang ipinapakita niya na wala siyang pakialam. Walang pakialam ito. Walang pakialam itong taong ito. Vice President yan. At yan ay pinasasahod ng taong bayan. Ang budget ng kanyang opisina. Baka nga ang ginastos pa sa mga pan-travel niya, baka pera pa ng bayan yan naalala niyo yung sabi ni Sara Duterte? Hinahatid siya ng chopper mula Davao, papuntang Malacanang, tapos pabalik. Chopper po ng gobyerno, hinahatid siya. Isipin niyo, araw-araw. Tapos ngayon, ganito ang papakita sa atin. Ibig sabihin, talagang itong mag-aama na ito, si Canor Duterte, si Rodrigo, si Polong, si Baste, at itong si Sara Duterte, wala talaga silang pakialam sa mga sasabihin ng iba, ng mga Pilipino. Basta sila gagawin nila yung gusto nila. Talagang wala man lang kahit katiting na simpatya o kahit man lang po hindi na lang sympathy, empathy. Yung mararamdaman mo, yung nararamdaman ng iba. Yung kagipitan ng iba, kahirapan ng iba, damhin mo naman. Empathy ang tawag doon. Kahit po yung empathy, wala Walang pakialam. Diba? Parang ganito yan. Nagugutom ang mga kapitbahay mo o may nasunugan. Magpapaparty ka ba?
Parang ganun, di ba? Kahit birthday mo, nakatakda ka sana magpa-party, ang mga kapitbahay mo nasunugan. Napaka-insensitive mo naman kung sa gitna na nagduro sa mga tao, magpapaparty ka. Mga ganun lang yun. Ang daling intindihin. Siyempre tayo, kahit na mga naka-schedule yung mga lakad natin, mga okasyon, hindi natin yan isasabay sa gitna ng mga tao mga nasa paligid natin may mga mabibigat na pinagdadaanan. Di ba? Ganun ang tawag doon. Ang tawag doon, empathy. O yung sympathy naman, yung pwede kang tutulong, o simpatya. Ano man sa dalawa, empathy and sympathy, wala kay Sara Duterte. In fact, ang requirement sa kanya, public service. Kasi dapat, supposed to be, hindi lang simpatya ang meron dapat sila. Public service, kasi public servant sila. Supposed to be. Lingkod bayan. Handang maglingkod sa bayan. Nasaan na yan? Paglilingkod na yan. Nasaan si Sara Duterte? Dapat nag-ano siya ngayon. Nag-organize siya ng mga donation drive. Bilang Vice President, marami siyang pwedeng gawin ngayon. Natulong. Nagpe-prepara ng mga evacuation center. Kahit hindi pa sila magkasundo sa politika ng mga Marcos, pwede namang isang tabi muna yan eh. 'Di ba? Okay naman 'yun eh. Siguro man sa panahon ng bagyo, wala mo ng politika, pwede namang tumulong ang Office of the Vice President eh. Total, may pondo naman. Dapat ganun. Ipinapakita ni Sara Duterte, alerto siya. Alam niya 'yung nangyayari, namomonitor niya. Pwede siyang hinga ng tulong. Hindi 'yung tataka siya papuntang Germany. 'Di ba? Napakatinding kakapalan ng mukha talaga eh. Ano ba masasabi niyo mga kabunyog, mga kababayan? Kayo anong masasabi niyo, 'di ba? Sa totoo tayo hindi fake news yan. Sabi ko nga, paano nila naaatim ni Sara Duterte talaga yan, ano? Talagang walang iya no? Napakamanhid po talaga. Yan ba ang gusto niyo mga leader? Sa gitna ng bagyo, maalis? Sa gitna ng bagyo na kailangan ng tulong ng mga tao na makakapitan na lahat ng uri ng tulong? Vice President siya. Hindi naman siya mayor lang, hindi naman siya kung sino lang. Pangalawa siya sa pinakamataas na leader ng bansa. Dapat siya ay talagang updated sa mga nangyayari. Lahat. Dapat nasa Pilipinas siya. Nakikita siya. Magtrabaho siya. Pinasasahod siya ng bayan. Maraming yung mga bumoto sa kanya. O kahit hindi pa bumoto sa kanya. Sumumpa sila pagsisilbihan nila ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Tapos pinagtatanggol pa ng mga tatanga-tangang Duterte. Talagang pag may bagyo, kahit may bagyo, tatanga-tanga tong mga Duterte na ito. Hindi nyo makuha ang punto ni Kulex, di ba? Ewan ko ba. Di ba? Nakakaano yan. Sana nga no? Sana nga talaga magising na maraming kababayan natin. Kung ayaw mong gampanan ng tungkulin mo, umalis ka dyan sa pwesto na yan. Inutil ka pala di ba? Pinapakita mo na sa gitna ng bagyo, tatakas ka, mamamasyal ka sa Germany. Anong klase ka? Napakakapal, di ba? Halimbawa naman, may ginagawa si Sara Duterte, kung kapuri-puri naman, di okay na yun. Kahit pa paano mapupuri mo sana. Kahit pala ganyan yan, may nagagawang tulong. Di kahit pa paano, thumbs up ka. Kung mababalitaan mo, halimbawang, nag-ano pala to, tumutulong pala tong Vice President na ito. Di kakalimutan mong politika. Di tama yun. Hindi yung sa gitna ng bagyo, mamamasyal ka sa Germany. Sus Mariosep, anak ng mga 7 baka naman dyan sa Davao na yan. Anak ng 7 bakang taga Davao talaga, no? Di ba? Sa panahon ng bagyo, dapat lahat kumikilos, nagtutulungan tayo. Kinakalimutan ang politika. Paano mo naman makakalimutan na hindi mo babatikusin kung ganyan naman ang pinapakita sa atin? Napakawalang hiyain. Napakawalang hiya, napakamanhid. Papasyal-pasyal sa Germany. Kanina pong alauna siya umalis Kasama ang kanyang anak, asawa, at nanay niya. Di ba? Ang dami naman date. Kung gusto niya mamasyal, hindi na ba siya makapag-antay? Walang yakang Sara ka. Gusto mo palang mamasyal, hindi ka ba pwedeng mag-antay ng ibang araw na wala namang bagyo? Tatapat mo talagang may bagyo? Kumbaga sa pamilya, para kumbaga, nasa emergency ang pamilya mo
O kung ikaw ang magulang, aalis ka ba? Magpa-party ka ba? Makikipag-inuman ka ba? Makikipagbarkada ka pa? Sa gitna ng pamilya mo ay may krisis na dinadaanan, may emergency. Di ba? Bilang responsabling magulang, tutugunan mo muna, nandun ka. Ika-cancel mo yung mga party na yan, pamamasyal na yan. Kasi kailangan ka. Ganon din sa bansang Pilipinas. Bilang Vice President, kahit ano pa yan, birthday party, lintik na kung anong mga okasyon na yan, mamamasyal siya, dapat i-cancel niya lahat yan kasi unahin niya ang bayan. Yun yung point doon. Tapos nagagalit tong mga Dutards pag nababatikos yung, ano sabi nyo ngayon, mga DDS, anong masasabi nyo sa ginagawa ng designated survivor nyo na si Inday? Kayo humusga. Sige nga, husgahan nyo nga. O, kayo magsabi ngayon kung tama ang gawa niya. Ha? Mali sa lahat ng angle eh. Oh, bakit tayo ngayon sa gobyerno, nakita natin, gumagalawang Malacanang, gumagalawang mga ahensya, hindi naman natin binabatikos yun kasi tama yun eh. Sa panahon na may bagyo, nagtutulungan tayo. Wala mo ng politics dyan. Di ba? Kasi emergency, bagyo, kinakalimutan na muna natin yung mga politika. Magtutulungan tayo bilang Pilipino. Si Sara Duterte walang pakialam. Namasyal sa Germany. Hindi man lang niya inintay na mawala yung bagyo. So, grabe talaga, sabi ko. Wala. Dapat hindi ko to ibablog, pero hindi ko po matiis mga kabunyog, mga kababayan. Bakit nga wala siya, may bagyo? Ano bang utak yan? Hindi na ba niya pwedeng i-cancel yung pamamasyal niya? Hindi na ba pwedeng i-cancel yon? Michael Bulan, Total yun, tinutulong niya, pera ng bayan yan. Mag-uutos lang naman talaga siya, may staff siya eh. Dali naman talagang tumulong eh. Mag-utos ka lang sa mga staff mo. Pero ang point doon, dapat on hand siya, nandyan siya. Kung ikaw magulang, pwede ba sabihin, halimbawa aalis ka ba, makikiparty ka, may sakit ang anak mo, emergency. Mataas ang lagnat ng anak mo. Ganyan lang ang ibig ko sabihin. Ikaw ang tatay, ikaw ang nanay. At sasabihin mo, hindi, may nurse naman eh, may doktor naman na dyan eh, magpa-party muna ako, papasyal muna ako. Ganun ba yon? Dahil may nurse, may doktor na? Hindi. Ang kailangan dyan, yung presensya mo, personal. Kasi moral yan eh, moral, iba yung nandyan ka. Nakikita ka ng tao. Yun yung point doon, Michael Bulan. Huwag mong ipagtanggol yung pagiging manhid. Ang tawag doon, manhid ka eh. Huwag niyo ipagtanggol yun. Di ba kung ikaw magulang ka ba? Dahil may pina-hospital mo na, pwede ka na mag-party. Hindi eh, dapat nandun ka, emergency. Lalo pag pinag-uusapan natin, bayan ito. Dapat updated siya. Baka, di ba, may mga nalunod na ba dyan? Ano bang pwede kong gawin dyan? Di ba? Dapat nandyan ang Vice President. Vice President ka eh. Hindi ka naman kapitan lang ng barangay. Buti pa nga yung kapitan ng barangay. Buti pa yung tanod. Buti pa nga yung aso. Buti pa yung aso eh. Tutulong eh. Di ba yung aso pag nakita yung amo niya, tutulungan ng aso yung amo niya pag nalulunod. Mabuti pa ang aso kay Sara Duterte. Kung ganyan ang gusto yung leader, kayo na lang yan. Pero sana ayaan ko na yung mga matitigas ang bungo ng mga DDS. Itong mga Pilipino na nakikinig sa atin, alam ko naunawaan nyo, ang punto ni Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Ang punto ng bunyog. Actually, ang bunyog po, ito, mas sensible itong pag-usapan. Yan na natin yung mga Dutards na nagko-comment. Meron po tayong ginawang Operation Tulong, ang bunyog. May donation drive po tayo, pwede kayo magpaabot ng tulong, iniipon po yan ng bunyog para ibigay sa mga community na naapektuhan po ng bagyong Karina. So, meron po tayong GCash. Hindi kasi ako gumamit ng OBS kaya hindi ko may flash sa screen pero makikita nyo ba ang GCash number po ng National Treasurer ng Bunyog. National Treasurer po ng Bunyog 0956 951 48565. Ulitin ko 0956 951-4865. Ang pangalan po ng GCash ay Eduardo Rosales. Yan po ay National Treasurer ng Bunyog.
Yan, dapat pala sa mas maliit na papel, ano, para ano. So, dito po niyo po i-send ang GCash, no, na gusto nyong itulong, ipunin po yan ng Bunyog para ipamahagi natin yung tulong, relief goods yan, kung anong pwedeng ibili sa mga kababayan po natin na salanta ng bagyo, ng baha. Walang politika dito sa panahon na ang bayan ay mga kapwa nating Pilipino ay sinasalanta ng mga kalamidad, nahihirapan, magkaisa tayo. Walang politika. Kaya dito, hindi naman natin tatanungin kung ano ba. Mahalaga pag nangangailangan, tutulungan natin. So, yun po. May operation tulong sa bagyong Karina, ang Bunyog po. No? Ang Bunyog, no? Okay, again, GCash is 0956-951-4856. Oh, di ba? Yan ang GCash account. No? Ulitin ko. GCash, Eduardo Rosales, 0956 951 4865, no? Yan po ang GCash account, no? Sana nakuha ninyo. I-comment nyo nga dyan para permanente. Tas video account naman po pag sa bangko po, video account number 006 720 281 762. Ayan po. So, din nyo na lang po, 006 720 281762. Pangalan din po ng bank account ay Eduardo Rosales. Yan po ang National Treasurer ng Bunyog. So, dyan nyo po pwedeng ipadala ang inyong mga tulong. Ano mang halaga yan, maliit, malaki, nagpapasalamat ang Bunyog, nagpapasalamat tayo. Tulong-tulong tayo dito, ano yan, pwede rin in kind, no? National headquarter ng Bunyog. Pero mainam po, dito na lang sa mga GCash or video account, no? So yan, pwede kayong mag-donate po, yung bukal sa puso, basta maluwag sa inyo. Kung wala naman tayong pera, okay lang yon. Maraming pwedeng itulong, ipagdasal natin ng maging matagumpay itong ating operation tulong. Ipagdasal din po natin ng ating mga kababayan na nasalanta. Mahalaga din po yan dasal. So ang pagtulong naman sa kapwa, maraming paraan yan, hindi lamang sa pera o donasyon, kahit yung pinagdadasal natin yung ating kapwa. Malalampasan natin ito. Marami talagang mga itong bagyong Karina. Mapakarami po ang naging nito na perwisyong mga kababayan natin. Talagang binaha ang kanilang mga tahanan. So, maraming kailangan tutulungan tayo. Ano? So, yun po, nasa inyo na yan. Walang politika dito sa pagtulong, no? Walang politika. Magtulungan tayo bilang Pilipino. Kaya lang ito si Sara Duterte again, pumunta ng Germany, nagpasyal-pasyal sa Germany sa gitna ng bagyo, di ba? Hindi ko maintindihan yan talaga kung bakit napakamanhid nitong ni Sara Duterte. Ang Bunyog naman, alam nyo, ang dami na po, bawat bagyo tayo tumutulong. Yan naman, recorded. Tignan nyo rin sa page ng Bunyog, tayo nga sa Bunyog, talagang tayo, tulong-tulong. At ang Bunyog po, hindi humihingi ng pera sa mga politiko, Hindi. Ang mga nagdo-donate sa Bunyog, yung mga naniniwala sa prinsipyo ng Bunyog, kasi ayaw natin na hihingi ng pera sa mga politiko, wala. Kasi ayaw natin na mawawala ang ating prinsipyo. Gusto natin, kung lumalakas ang Bunyog sa pamamagitan po ng pagkakaisa ng mamamayan ang nagkakaisa dito, no? Tulong-tulong tayo, no? So ganun po 'yan, At sana may mga target community na tayo, natutulungan natin yung mga nasalanta ng bagyo. So hanggang dito na lang ating live, mga kabunyog, mga kababayan. So maraming salamat, mga kabunyog. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.